Magandang umaga po mga kapatid, mga kasama. Sabi nga ni Kuya, masaya kami na nakikita kayo talaga eh. Kaya po, welcome po dito sa Morong at welcome dito sa ating ginagawang 2024 kick-off. Ating mga theme today, solidarity, charity, collaboration at saka goodwill. So sa mga activities po na gagawin natin from this point on until tomorrow, hanggang dun sa closing natin, inaasahan po natin na madi-display itong mga values na to dun sa mga activities na gagawin natin. Facilitators, ready the game! Mahalaga na yung ating mga pananaw sa buhay ay nai-improve natin. Dapat habang tumatagal, hindi palabo ang ating mga paningin. Habang tumatagal, kung ang tao sa kanyang physical na katayuan, nagde-deteriorate siya physically, lumalabo yung kanyang mata, yung kanyang physical eyes, dapat lumilinaw naman yung ating mga mata ng ating mga puso para mas makita natin kung ano yung mga essentials na dapat nating makita. Ano ang ating tinitignan? Kapag ang tinitignan natin yung mga bagay na nagpapahirap doon sa ating ginagawa, hihirap yung ating ginagawa. Pero kapag ang titignan natin ay yung mga bagay na magpapadali kung paano itong magagawa, mas makikita natin at mas magagawa natin yung ating mga task ng halos hindi natin namamalayan. Collaboration, charity, goodwill, solidarity. Lahat yan, kailangan makuha natin ang kahulugan, matignan natin sa tamang pamamaraan at magawa natin ito sa mga darating na mga araw ng ating mga pagtatrabaho. Lahat tayo ay nasa isang direksyon na tayo ay nagkakaisa at hindi nagkakawatak-watak. Hindi dapat na ito part lang ng kick-off. Lahat ng ito dapat bahagi ng ating mga pagkatao. Bahagi ng ating isa sa kabuhayan. Yun ang ating ia-apply. Mabuting kalooban. Magandang kalooban sa kapwa-tao. Alam nyo, all of this will make us not only a better employee, but all of these, kung isa sa kabuhayan natin, will make us a better person. Na yun ang dapat na magi sa atin as we stay sa company. Isa sa mga magagandang bagay na dapat na maibunga sa atin ng pagstay nyo sa company, yung magkaroon tayo ng mabuting kalooban. Saan man kayo makarating, dapat taglay natin yung mabuting kalooban. Even if it is beyond our obligation as a company. Kahit na lagpas na yon sa obligasyon ng kumpanya, kung nakikita namin kinakailangan at nalalaman ko, sa abot ng aking alam, wala akong sa tulong at awa ng Diyos ay pinabayaang isang empleyado. Sa tulong at awa ng Panginoon, sinisikap natin na walang isang empleyado na mapabayaan. Kaya gusto ko lamang po sana sa pagpapasimula ng isang panibagong taon ay maitawid sa bawat isa sa atin yung ating pagmamalasakit sa isa't isa.
Hindi basta't kayo'y nakikipagkaisa lang, kung hindi kayo nakikipag-collaborate din. Nagbabahagi. Hindi yung hindi lang kayo tumututol doon sa direksyon, kung hindi kayo ay nagbibigay ng inyong kakayahan para mas higit na mapabilis na maabot natin ang direksyon na ating pupuntahan. At sa iba't ibang kaparaanan ay maipakita natin sa kabuhayan natin bilang mga empleyado ang pagkakaawang gawa, ang pagkakaroon ng mabuting kalooban. Hindi lamang sa ating mga kasama, pero dapat lalo naman at higit sa mga kasama natin. Pero hindi doon natatapos yun. Ang ating obligasyon para sa isang pagiging mabuting tao ay sa lahat ng bahagi ng ating mga buhay. Nasa trabaho man o nasa labas man ng trabaho. At umaasa kami na sa tulong at awa ng Panginoon, ang panibagong kick-off natin na ito na sumapit ulit. Salamat sa Diyos dahil nakarating tayo ulit sa isang panibagong taon. Lagi ang iniisip natin is yung ating intention, yung objective ng bawat ginagawa natin. Dapat yun lagi yung pag nag-umpisa tayo ng gagawin, bago tayo mag-umpisa ng gagawin, lagi ang nasa isip natin, ano ang ating layunin? Ano yung ating objective? Na sa bawat taon na nagdadaan na nandito pa din tayo, masasabi natin na nadadagdagan tayo ng kaalaman, nadadagdagan tayo ng kagalingan, nadadagdagan din tayo ng iba't ibang mga virtue na magiging daan para mas maging mabuting tao tayo. At yung pagtitiwala, hindi sa soul na kaya mo lang gawin, kung hindi pagtitiwala din dun sa magagawa ng kasama mo. At higit sa lahat, yung pagtitiwala doon sa magagawa ng nasa itaas o magagawa ng Diyos sa ating mga buhay. The very reason ba't tayong lahat nandito, nagkakasama-sama tayo, ay bahagi tayo ng isang kumpanya na kailangang sumulong. Kailangan na bawat isa sa atin ay makapag-contribute doon sa ikasusulong at ikagaganda nito ng ating mga ginagawa, paano natin mai-improve. Marirealize natin yon every time meron tayong challenges na mai-encounter. Paano ko bang ia-apply ang lahat ng mga ito? Meron tayong 7 tinatandaan in addition to believing and in addition to the faith that we have. Kahit sa anong uri ng ginagawa natin sa hanap buhay, pakikitrato sa mahal sa buhay, pakikitrato sa kaaway, pakikitrato sa mga kakumpetensya sa hanap buhay, pakikitrato sa lahat ng tao. At kung papaano mo din itatrato yung paggawa mo kung ikaw lang mag-isa. Dahil dapat nating tandaan, huwag tayo makipag-compete sa kahit na kanino, na makipagmagalingan tayo. Dapat gawin natin lagi the best that we can. Hindi dahil kasi kailangan patunayan mo mas magaling ka sa iba. Hindi. Kung hindi, kailangan mo kasing gawin ang pinakamagaling na magagawa mo sa lahat ng ginagawa. Ako naniniwala, majority sa mga nandito pa rin from the very start nang sila ay mapasok at nananatili pa rin. I know that in your heart, meron kayong greater reason of staying other than just earning from the company. Sa kalooban po namin kasi, wala kaming hinahangad na makakasama para sa inyo. Ang iniisip namin palagi, kung paano namin higit din kayo naman
na matutulungan mag-improve ang inyong kalagayan, pati ng inyong mga pamilya, at mapangalagaan kayo hanggang doon sa kung saan man tayo makakaabot at kung saan man ninyo kami paihintulutan na mapangalagaan kayo. But when you are under this management and this company, with God's help, rest assured, sisikapin po namin higit na mapangalagaan ang inyong kapakanan sa lahat ng aspeto na amin pong magagawa. Dalhin ninyo sa inyong mga kalooban, laging kasayahan din sa amin na makita kayo, nakakapagpatuloy kayo ng inyong mga paggawa. Salamat po. May God bless you all. Salamat sa Diyos sa mabuting pagkakataon. Pagpalain kayo ng Panginoon at maingatan kayo sa pagtatrabaho sa kabuuan po ng isang panibagong taon na ipagkakaloob sa atin. Ingat sa sakit. Salamat po. God bless.